morning! Kumusta po mga kapatid? Mabuti ang sagot. Salamat sa Panginoon kasi ang isang buong linggo ay nakalipas pero maraming pagpapalang kwento na nagmumula sa ating Panginoon. May hawak ako, isang maliit na pusong lobo. Bakit kaya? Kasi naman, natapos na ang isang buwan, unang buwan ng taon, ang January 2026 at ngayon, pumasok na tayo sa isa na namang buwan na ang ating mas ine-enjoy kapag buwan na ito ay ang buwan ng pag-ibig. Ayan. Pwede ba nating batiin ang ating mga katabi? Mahal kita sa Panginoon. Ang kabila pang katabi, mahal kita sa Panginoon. Ayan. At binabati din natin ang ating mga kasama na nag-worship online. Mahal po namin kayo sa Panginoon. Tayo ay handa na para sa pagsamba sa ating nag-iisang Diyos ngayong umaga. Mga kapatid, isa sa mga ipinagmamalaki ko bilang isang bahagi or miyembro ng Gatbuka IRM Ministries ay ang pagpapahalaga ng marami sa atin sa araw ng linggo. Ang araw na ito ay talagang itinalaga at pinapahalagahan natin dahil dito yung araw na isang pamilya tayong nag-worship sa ating Panginoon. Isang pinakamainam na desisyon na ginagawa natin sa buong linggo ay yung sambahin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. Ang sabi sa talata mula sa Book of Psalm, chapter 27, verse 4, "One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple." Inaanyayahan ko po kayong tumayo. Tayo po ay formal na magsisimula sa ating pagsamba ngayong umaga. Sa aking pagbigkas ng mga unang linya, sagutin niyo po ako sa linya na susunod sa akin. The voice of God gathers us this day. The warmth of God brings us together as one people. Creator, Redeemer, Sanctifier, Father, Son, and Holy Ghost. Here we are, Lord, your creatures standing before you. The Lord is in our midst. Sandali po tayong pumikit at magkaroon ng ilang sandali para mas makapaghanda personally para sa ating pagsamba ngayong umaga. Samahan niyo po akong patuloy na manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa umagang ito. Napakaraming dahilan upang ikaw ay aming sambahin. Napakaraming mga pwede naming ipagpasalamat sa iyo, Panginoon. Isa sa mga pinagpapasalamat namin ay ang malaking pamilya ng Gatbuka
IRM Ministries. We thank you, Father God, kasi nabibilang kami sa pamilyang patuloy na kumikilala sa iisang Diyos, sumasamba at nagpapahalaga sa bawat araw ng aming buhay at kinikilala ka bilang nag-iisang Diyos na siyang makapangyayari sa buhay ng bawat isa sa amin. Father God, sa umagang ito, nagpapasiyasat po kami. I-check mo po yung puso ng bawat isa. We are asking for forgiveness, Father God, sa anumang mga bagay na aming naisip, na salita, nagawa, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyo. Patawarin mo po kami. And we now offer to you the time na pwede namin gamitin, na inaalaw mo kaming mag-worship sa iyo bilang isang pamilya. Naihanda na po ng aking mga kapatid ang kanilang mga sarili. Naihanda na rin po namin ang programa para sa linggong ito. Ang nais na lamang namin, mapangiti ka at sa bawat bahagi ng programang makikita mo, mararamdaman mo, Panginoon, ngayong umaga sa aming pagsamba, ikaw po ang mapapurihan, ikaw lamang ang aming maitaas. Sa iyo po namin inilalapit lahat ng mga bahagi, bawat parte ng programang ito at lahat na mag-execute, Panginoon, bahagi ng worship namin. Patuloy kang maluwalhati, patuloy kang maitanyag at maipatotoo sa buhay namin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Sige po, pwede muna po tayong maupo. Sandali. Morning po. Tulad po na nabanggit ni Teacher Neng, Feb na po, no? Sobrang tagal po ng January. January 52 po yata kahapon. Pero salamat po sa Panginoon at magkakasama po tayo ngayon pong umaga. Hayaan niyo po na pagbulay-bulayan po natin sandali ang sinasabi po sa 1 Timothy chapter 1, verses 15 to 17. Basahin po natin. Ang sabi po dito, "The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me as the foremost, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen." Sa Tagalog po, basahin po natin. "Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan dahil napakabuti po niya, perfect po yung pagkatao niya. Pero sabi niya po dito, siya po yung pinakamasama. At ganun po yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi po siya nakadepende sa kung sino po tayo. Dahil kung titingnan po tayo ng Panginoon, hindi po tayo karapat-dapat pong mahalin. Pero ganun po ang kayang abutin ng pag-ibig ng Panginoon. Sinabi din po niya sa susunod na verse, ginawa daw po yun ng Panginoon para ipakita po yung patience niya at ang pag-ibig niya, kung gaano pong kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoon. At nagtapos po ang Apostol Pablo, or sinundan niya po ito sa verse 17. Sabi niya po doon, "Purihin natin at luwalhatiin magpakilanman ng iisang Diyos." Yung katotohanan po na inibig siya ng Panginoon sa kabila po ng kung sino siya, nagdulot po yun ng pagsamba sa Kanya. Ng pagsamba at pagdakila po sa ating Panginoon. Kaya po para sa bawat isa po sa atin na nandito sa lugar na ito, nawa po ang katotohanan na inibig ka po ng Panginoon sa kung sino ka at sa kabila po ng inyong katayuan ay magdulot po ng pagsamba para po sa ating Diyos. Kaya po sa mga oras po na ito, ay sama-sama po nating awitan or i-meditate po natin ang sinasabi sa awitin. Kung kaya po nating sabayan, ay awitin po natin sa Panginoon. Kung hindi naman po, atin mo pagbulay-bulayin ang sinabi po sa salita ng Panginoon at sa awitin po na atin pong aawitin sa umagang ito. Sige po, sa atin pong mga kinauupuan ay sambahin at dahilain po natin ang ating Panginoon.
You loved me when I was so unlovely. You sought me when I was lost. You showed me how much you really love me when you bought me at the highest cost. There's no greater love. And there's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. And there's no higher sacrifice that a man would give his life. And you have paid the precious price for me. You chose me. You chose me when I was so unworthy. Thank you, Lord. You cleansed me with your own blood. And this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice than a man would give his life. Jesus paid the precious price for me. There's no greater, and there's no greater love than this. There's no greater. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher, and there's no higher sacrifice than a man would give his life. Jesus paid the precious price for me. Jesus paid the precious price for me. Lord, this morning, gusto ka po namin pasalamatan sa inyo pong hindi masukat na pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig sa mga katulad namin, Panginoon, na wala namang ibang alam kundi tumakbo palayo sa inyo. Ang saktan ka, Panginoon. Pero salamat, dahil tulad sa sinabi mo sa inyong mga salita, Panginoon, ikaw ang siyang humabol sa bawat isa po sa amin. Ikaw ang siyang umabot sa amin, Panginoon, sa amin pong mga kalalagayan. And in this morning, Lord, we just want to resound your love and your greatness in our lives, Father. Pupurihin at dadakilain ka po namin sa paraang karapat-dapat at ninanais mo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Maaari po ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Ang Panginoon na umiibig. Ang Panginoon na kinahabagan ang bawat isa sa atin. Tulad po ng mga inawit natin kanina at ang sinabi po sa salita ng Panginoon, karapat dapat pong mag-rejoice tayo sa katotohanan na ito, hindi po ba? Na inibig tayo ng Panginoon, na minamahal pa rin tayo ng ating Panginoon. Kaya in this morning, let us sing of this love, of this great unfathomable love and grace na in-extend po sa atin ng ating Panginoon. Sambahin at dakilain po natin ang ating Panginoon.
that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we've come to give you thanks for all you've done. Because of your love, because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We'll lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. Hallelujah, hallelujah. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we've come to give you thanks for all you've done. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. Lord, we give you praise for all that you've done to us, Lord. We sing of this love. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, because of your love, our hearts are clean. We lift you up. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. Because of your love, we're forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. We sing because of your love. Because of your love, we're forgiven. We're forgiven. Because of your love. Because of your love, our hearts are clean. We'll let you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. We sing hallelujah. 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 We sing hallelujah. 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 Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa umagang ito for all that He has done and for who He is in our lives. Patuloy po nating sambahin na atin pong Panginoon. Ang kanya pong pag-ibig, it was exemplified. Wala na pong iba pa, kundi po sa krus ng Kalbaryo. Nung inialay po ng Panginoong Jesus ang kanya pong buhay para po sa bawat isa sa atin. Na tulad po ng sabi ni Apostol Pablo, mga hindi po karapat-dapat, mga makakasalanan. But the Lord Jesus Christ still offered His life willingly at the cross for you and me. Kaya patuloy po nating awitin ang pag-ibig na ito
ang katapatan po ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Let us again worship Him in spirit and in truth this morning. On the hill of Calvary, the light of all the world, with the world on His shoulders, the weight of all our shame on Him you knew sin, a holy surrender. The sky went dark, the angels wept, the Father looked away. The final breath, He bowed His head, the Lamb of God was slain. And by His wounds I am set free. By His blood I've been redeemed. The great divide He crossed for me. Oh, praise the God of Calvary. On the hill of Calvary, into the Father's sense, a holy surrender, a narrow tomb, His mother wept, and there His body lay. When the stone was moved, He conquered death and rose from the grave. By His wounds I am set free, and by His blood I've been redeemed. The great divide He crossed for me. Oh, praise the God of Calvary. And if I never lose sight of this place, I will never lose sight of Your grace. The cross is all I need to see. Oh, praise the God of Calvary. And if I never lose sight of this place, I will never lose sight of Your grace. The cross is all I need to see. Oh, praise the God of Calvary. Only by Your blood, Lord, that we are cleansed and that we are set free from the bondage of sin, Lord. And it's because You, Jesus, has defeated death and has defeated the grave. By Your wounds I am set free. By Your blood. And by Your blood
to save. My lips shall still repeat. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, 'cause Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all, 'cause Jesus paid all to Him I owe. All to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. 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 Oh Lord, we praise the one who paid our debt. Oh, we say, oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Well, praise the one who paid my debt and raised His life up. We'll praise the one. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Jesus, You're the only one who paid our debt on the cross, Lord. Offered your life to us, oh Lord. We say, oh, praise the one, oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. Oh, praise the one who paid my debt and raised His life up from the dead. You alone, Lord, You have paid the cost on the cross. Higit pa sa sapat, Panginoong Jesus. Higit pa sa sapat. Because Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white. For the last time we sing,
'Cause Jesus paid, all to Him I owe, all to Him I owe. 'Cause sin had left a crimson stain, but He washed it white as snow. Salamat po sa katotohanan ito, Panginoon, na Ikaw ang nagbayad ng aming pagkakautang, ang nagdusa sa pagdurusa na dapat kami ang makatanggap, Panginoon. Kaya ang lahat po sa amin ay nagbibigay, nag-aalay, Panginoon, ng lahat ng kaya namin ibigay na pagsamba, pagpupuri at ang aming mga buong buhay, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka at dakilain ka, Panginoon. Ito po ang aming papurit pagsamba sa pangalan ng aming tagapagligtas at ng umiibig sa bawat isa sa amin, ang aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Maaari po ba natin palakpakan natin? Amen. Alam niyo po, isa po sa napakasarap gawin po natin habang tayo po ay nasa lugar na ito, sa daigdig, ay magpuri at itaas po ang pangalan ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya po every time that we are here, gathered together, wag po nating sayangin ang mga pagkakataon na tayo po ay sabay-sabay na umaawit, nagtataas sa ating tinig sa Diyos ng ating mga kamay bilang pagkilala po natin sa Kanyang ginawa po sa buhay po nating lahat. Ngayong umaga pong ito, ating pong tinatawagan sa dakong unahan po ang mga bata, sa akin pong bandang kaliwa at dito naman po sa gitna hanggang sa may bandang kanan ko po, ang lahat po ng kapatid po natin na meron pong tayong kahilingan, pagkapasalamat at amin po kayong ipapanalangin po sa ating Diyos. At ang hindi naman po dadako sa harap ay maaari na pong makaupo po. Habang sila po ay lumalapit, tayo po ay dumulog po sa Diyos, sa diwa po ng pananalangin. Tayo pong lahat ay tumuon po ang ating puso at isipan sa ating Diyos. Panginoon, patuloy po ang aming pong paglapit sa inyo, pagkilala sa iyong ginawa sa amin, 2,000 taon na nakalipas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hindi po sa aming mga gawa at wala po kaming dapat maipagmalaki sa iyo, Panginoon. Tanging ang iyong ginawa sa krus, tanging ang pagsugo mo sa iyong bugtong na anak, Panginoon, ang dahilan bakit po kami narito ngayon. Ang dahilan bakit po kami naglilingkod sa iyo, ang dahilan, Panginoon, ng lahat sa buhay po namin, it's all about you, Jesus. Maraming salamat po sa dugo na iyong pinambayad, Panginoon, para sa aming mga kasalanan, Panginoon. At kasabay na aming panalangin ngayong umaga ay ang paglapit po namin, Panginoon, sa inyo. Batid niyo po ang aming mga panalangin, batid niyo po ang aming mga kahilingan, batid niyo po ang laman ng puso po namin, Panginoon. May kani-kanya po kaming mga panalangin po ng pagkapasalamat at pagkilala sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin, Panginoon. Kasama po na aming mga kapatid na nandito po sa dakong unahan at sa kanilang nasa kanilang mga upuan, Panginoon. Aming lalapit, dudulog, patuloy po naming iahayag, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, upang marinig, Panginoon, ng bansang ito, Panginoon, ang patungkol sa iyo. Nilalapit po namin mula po sa aming Pangulo at sa lahat po ng nanunungkulan sa aming bayan. Idinadalangin po namin, Panginoon, ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga tungkulin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, marami po ang nangyayari sa aming bayan ngayon, pero you are totally in control. Dalangin po namin, Panginoon, ang pagkalinga mo sa kanilang mga anak, ang kanilang anak, asawa, Panginoon, at maranasan po nila ang kapayapaan po nagmumula po, Panginoon, sa iyo. Maging ang iglesyang dito sa Iron Gatbuka, Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo pong gamitin ang iglesyang ito, Panginoon, sa paghahatid ng mensahe, Panginoon, sa bawat pamilya, bawat paaralan, Panginoon, sa bawat bahagi ng barangay na ito ay marinig, Panginoon, ang iyong dakilang mga salita. Katagpuin niyo po ang panalangin po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Maranasan po namin, O Diyos, ang iyong katugunan, Panginoon, ng iyong kapayapaan, katiyakan, Panginoon, na sa bawat paglapit po namin, ikaw ay nakikinig, ikaw ay Diyos namin kahapon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. Maging paaralan, Panginoon, ng iglesyang ito, pagpalain niyo po ang Shalom Christian Academy of Bulacan. Maranasan po ng paaralang ito ang biyaya pong nagmumula sa inyo. Sa pagkapatong po ng kamay ng iyong mga lingkod, Panginoon, inyo pong iparanas sa aming mga kapatid ang iyong pagkapala. Sa ngalan po ng aming Panginoong Jesus.
Yan po ay nakadalo sa usapang lalaki kahapon sa IRM Cathedral. At sa pagkakamami kaya Lord, napaka-transactional po natin. Ano? Lord, nagsaserve naman ako kaya I deserve more. I deserve this. Lord, hindi ko deserve to eh. Ang dami ko namang ginagawang pag-serve sa inyo. Bakit? Ito lang. People may think and say, if I pray more, God will love me more. Or if I stop failing, God will finally accept me. And many times we try to stop sa mga wrongdoings natin, but we keep on failing God. We keep on hurting God. And sometimes we think that if I prove myself that I'm worthy of this thing, of this gift, God will stay. Kasi nga, deserve ko eh. Karapat-dapat ako eh. But realizing this verse, no, grabe po yung kahabagan ng Diyos sa buhay po nating lahat. Saan po tayo pinulot ng Panginoon? Saan niya po tayo nakita nung atin pong napakinggan po at naunawaan po sa tulong po ng Banal na Espiritu ang kanyang ginawa po sa ating lahat. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po parang sweldo para sa mabubuting pag-uugali po natin or pinaghirapan po natin. Ito isang regalo ng Diyos po sa atin. Again, can you say the word regalo? Yan. Again, di natin karapat-dapat natanggapin ito, pero again, we do not earn it. It is a free gift from God. At hindi rin po tayo nagpapakasipag, hindi rin po tayo nagpapakarami ng ginagawa kasi ito yung iniisip po natin magbibigay po sa atin ng katiyakan going there or receiving eternal life. It's just whatever we are doing right now, ito po yung resulta po na atin pong karanasan po sa ating Diyos. Yung mga mabubuting gawang ginagawa po natin. Love comes from God because He is the source, not from the culture, not because yung mga tao dito sa Gatbuka, mabait, magagalang. Not, I know, mahal ko si Lord kasi yung mga tao dito, ganito sila maglingkod, ganito sila sumamba sa ating Panginoon. Not from any culture, not from the convenience of the service that we're having. Some churches doesn't have aircon. Tayo po may air condition. Sometimes we find comfort in our service kasi pagka hindi malamig, parang ayoko sumamba. May condition, may limitations. But we have to realign our mind, our heart, na ang pag-ibig na ito ng Diyos, we do not earn it. We receive everything from God, His grace, His love, His mercy, and God Himself ang nagpatunay mula sa talatang ito sa chapter 4, verse 7. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. It is important po yung huling bahagi po ng talata, been born of God and knows God. John 17:3 says, ang eternal life is about knowing God. It's not about nagpray ako na tinanggap ko si Lord, then I'm just waiting na lang dun sa pagbalik ni Lord or kung tatawagin niya ako. Sometimes may mali tayong thinking na yun ang eternal life. But as we live today, we must know God every day, open our Bible, study His Word, know the Lord every day. Then maturity will come. So again, dear friends, let us love one another, for love comes from God. He is the source, and we are the reflection of His love to us. So, tanungin po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Nagmamahal ba tayo mula sa ating mga sariling lakas o mula po sa kagandahang loob ng Diyos? Minamahal ko ba si Lord dahil kaya kong umibig? Alam kong umibig? Naunawaan ko sa sarili kong pangunawa, ito yung love? Or mahal natin si Lord kasi mula ito sa kanyang kagandahang loob sa atin? Ipinapakita mo ba natin ang kanyang pagmamahal sa ating mga tahanan, sa ating komunidad, at maging sa mga mahirap mahalin? Yan. Ako naniniwala ako, minahal mo na talaga yung katabi mo nun kasi ikaw din naman mahirap mahalin, di ba? Nasusukat ba yung ating pagmamahal sa kapwa natin base po sa kondisyon ng puso po natin? At kung babalik po tayo doon sa sinabi ng Biblia, kung kilala natin ng Diyos, then we love Him. Kapag ang pag-ibig po ay nagmula sa Diyos,
may pagkakaisa. Kapag ang pag-ibig ay mula sa Diyos, may pagkapatawaran. Amen? Kung ang pag-ibig ay mula sa Diyos, naunawaan natin yung katabi natin, naunawaan natin yung pagkukulang po na kung sino man ang sinasabi natin nagkukulang po sa atin. Why? Grabe po yung pagkaunawa ng Diyos sa atin. Grabe po yung pagtanggap ng Panginoon sa atin. And because love comes from God, I believe it brings healing to us. If we understand that He is a source, God is a source of love, we experience every day we don't need to wait yung parang miracles na very naked to our eyes na parang ito yung miracle, but every day we find healing, we breathe the air that comes from God. Wow, thank you Lord. Diyos ka ng pag-ibig. Mahal na mahal mo ako. Sometimes we're waiting for that moment na ito yung love ni Lord, but every day when we appreciate His love and He is a source of love, then that calls us to worship Him. And when love comes from God, it brings unity in the body, it brings unity in the family, it brings unity to our community. And kung ang pag-ibig po ay mula sa Diyos, as we pray together, it changes the world one soul at a time. Hindi naman po talaga tayo magbabago sa tao kundi ang Diyos na siyang pag-ibig. Sino po yung mag-extend ng love, forgiveness sa mga taong ito? Ang Diyos lang naman po talaga. Kasi tayo po, conditionally, ang dami natin makikitang mali sa tao. Marami tayong makikita mga comparison between that person at tayo. Pero ang Diyos po, iba ang kanyang pagtingin po sa ating lahat sapagkat siya po ang pinagmumulan ng pag-ibig. So before we leave this point number 1, ang ating pong pangunahin pong gustong maiwan po sa ating mga puso, He first loved us. Because He is a source of love. At sabi ng 1 John 4:19, God loved us first. At ang greatest proof po ng love na ito, na dun sa unang bahagi po ng 1 John 4:9 ay matatagpuan po natin sa pangalawang bahagi po ng talatang ito. God sent His one and only Son into this world. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Hindi lang po sinabi ng Biblia, He loved us, but He showed us. For God so loved, ang nakakilig pakinggan. Pero the next part of the verse, He gave. So every time we say, I love the Lord, then the following statement is what? So ganun po yung principle po ng Panginoon in this verse. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, point number 2 is God expresses love through Jesus Christ. May expression po ng action sa pag-ibig po natin. And sa ating Diyos, na siya yung source ng love, His expression of love is His Son, His only Son, Jesus Christ. Sa love languages po na book, meron pong iba-ibang sinabi po doon, love language, yung time, service, gift, yan. Yung mga touch, yan. So, ang tao daw may kanya-kanyang lengguwahe ng pag-ibig. Tayo din naman, as we love one another, as we love other people, marami sa atin ang kanyang expression ng love. Hindi naman yung word na I love you, pero by gift, by service. Tingnan niyo po, pag hindi po natin nakita yung ganong language of love ng tao, ang dami-dami nating hinahanap, ang dami nating standard, but bumalik po tayo sa basic definition and expressions of love. Nang binigay ng Diyos ang kanyang anak at ipinakita sa atin ang kanyang pagmamahal at tunay na definition po ng pagmamahal. Alam niyo ba, ang pag-ibig ay madaling pag-usapan. Ang dami nating pwedeng i-share. Moments na nasaktan tayo, na-inspire tayo, kinilig tayo. Pero dapat wag po nating makalimutan sa ating pananampalataya, sa ating buhay, ang tunay po na kahulugan at expression po ng pag-ibig. Ito po ay hindi lang sinasabi, pero po ginagawa. Siguro maraming guilty sa atin. How many times did we promise sa kung sino man, sa mga pangako po natin na ito yung gagawin natin, maraming commitment to do, pero nag-fail po tayo ng nag-fail. Ang mga salita po ay maaring taong nagsasalita ay maaaring mangako po ng pag-ibig, magbabago na ako, gagawin ko na to, ngunit ano po yung kulang katulad ng sinabi ng John 3:16, for God so loved, then He gave. So marami po sa atin, including me, baka magaling lang tayo mag-promise, pero walang action.
So paano po natin sinusukat ang pag-ibig ng Diyos? Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. So next slide po tayo, yung tatlong talata. No? John 3:16, for God so loved. Romans 5:8, God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. And then next verse, 1 John 4, 9-10. Yan. Next slide po tayo. He sent His one and only Son, then verse 10, sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Pinangbayad sa ating mga kasalanan. And siguro meron tayong mga karanasan po sa araw-araw. Papaano po din tayo sinusubok ng Diyos? How can we express our love to Him and to the people surrounds us? But if we will try to understand these verses, so loved the world, He gave. God demonstrated His love towards us while we were still sinners. So yung pinambayad po ng Diyos Ama para po sa kapatawaran at kaligtasan po natin ay ang kanyang anak. Without understanding this, nung tayo po ay makasalanan, we cannot fully understand this word love. We cannot fully understand God until Paul experienced God in that road to Damascus. Jesus revealed Himself to Paul, bakit mo ko inuusig? Then everything changes sa life po ni Paul. Bakit po kailangan po ng pagbabayad po ng dugo ng buhay ng ating Panginoong Yesus? Ang sabi ng Romans 3:23, for all have sinned. Lahat tayo ay makasalanan. Sinasabi po ng Biblia na ang kasalanan po nagpahiwalay po sa atin sa Diyos. For all have sinned. Ang kasalanan po hindi lang mistake, but that broken relationship to God affects us with a holy God. A just God, and a just God requires payment. And Jesus Christ paid our sins in full. With His life, with His sacrifice, with that Father expressed His love to us by giving His life para po sa kabayaran po ng ating mga kasalanan. And remember that last week yung Isaiah 53, di ba yung nabigkas natin sa part ng service, God provided the lamb. God provided the payment for our sin. All we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate ways. But ang ating Panginoon Jesus po, na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ay naging sapat po na kabayaran para sa ating mga kasalanan. Si Jesucristo po hindi lang po pumunta sa lupa para magturo at bigkasin ang outline po ng forgiveness, ng love, giving, but He demonstrated to us, He came as a lamb for the payment of our penalty ng ating mga kasalanan. Romans 3:23 hanggang 25. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Napaka-precious, napaka-valuable ng blood ng ating Panginoon. Sino pang matuwid? Wala po kahit isa. Pero dahil po sa kabantayan, binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan. Yung krus po, a symbol of love and justice to us. And in that cross, kinatagpo po tayo ng ating Panginoon. And sapat po ang kabayaran ng ating Panginoong Hesukristo. Church, Jesus Christ is the full expression of God's love towards mankind na makasalanan. And love requires what? This kind of payment, sacrifice, not convenience. And on a practical way, if we love God, it pays the cost of loving God. Hindi lang tayo basta uupo po sa mga pews po na yan, but what kind of sacrifice na ginawa po natin today? What kind of sacrifice in our commitment to God ang binibigay po natin? If ang ating Panginoong Jesucristo, binayaran po niya ang sapat na halaga para tayo pong lahat ay mabayaran po yung ating mga kasalanan. He paid the price for you and for me. But how we can demonstrate it in our relationship to God? So that's on the third week.
And God's love was revealed through His action, through His Son, Jesus Christ. Hindi lamang po ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa langit, pero po pumasok po siya, He enters the sinful world just to demonstrate a perfect sacrifice or perfect definition of love. Nagkatawang tao ang pag-ibig, at ang pag-ibig po ay lumakad po sa gitna po ng madilim na mundong ito. Into the world, this sinful world, this hopeless world, He came to seek and to save what was lost. So ang atin pong gustong ma-retain po sa ating mga puso at isipan, true love always gives. Or true love always has its action, expression. And that's the kind of love na pinakita ng dinemonstrate ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. He sent His one and only Son. So ang pag-ibig na ito ay pag-ibig po na may kasamang gawa. Ang sarap po, no? Sa huling bahagi po, so that we might live through Him. Nagkaroon ng purpose, nagkaroon ng liwanag ang buhay ng isang makasalanan. Simply because the expression of God's love on the cross. Point number 3, God's love brings life. And what kind of life God prepared for us? John 10:10b, He came to give us life, life abundantly. Not life with the things of this world, but Christ Himself is enough to us. Today, we face so many expense every day, di ba? Baka naubos na yung oras natin kakaisip, paano tayo magkakaroon ng pambayad, paano natin susolusyonan ang mga problema. But going back to the root or the foundation of our faith, His love is enough. That gift is enough sa araw-araw po na buhay po nating lahat. It has a purpose. Love has a purpose. God's love for us has a purpose. Ephesians 2:4-5. Sabi po in Tagalog, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Kung doon pa lamang po sa unang bahagi po ng talata, if we will try to analyze, understand, and realize, sapat ang Diyos at yung buhay na meron tayo na regalo ng Diyos sa atin, ay sapat na po para ipamuhay po sa mundong ito. This world requires so many things. You have to have this. Kailangan nakapunta ka na doon para nasa trend ka. Kailangan nakain mo na rin to. Kailangan nabili mo na to. But let's try to reflect on this verse. Napakasagana ng habag at pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapat na po ang Diyos. Sapat na po si Kristo sa buhay po nating lahat. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Another verse, Galatians 5:1. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo nino daw po ni Kristo, kaya magpakatatag kayo at huwag ng paalipin pang muli. Reasons to live every day. His purpose to us, hindi na tayo dapat nakatali sa ating old self. Hindi na tayo dapat namumuhay sa dati nating pagkatao. Our lives has been crucified with Christ, and it is I no longer live, but Christ lives in me. Kaya kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. And people can find purpose only in God, whom the Son sets free is free indeed. So ang tunay po na kalayaan, katwiran, kahulugan ng buhay po natin, doon po sa expression na pinahayag ng Diyos po sa atin, upang magkaroon po tayo ng tinatawag ng Bible na life free from guilt, free from shame, life empowered by His grace, His only grace. Yes, we experience so many struggles today, or it might, you na nakaranas pa minsan ng guilt, and it's just the enemy trying to accuse us and to remind us of our past. Pero let us all remember, sa mga taong nakikristo, pinalaya na po tayo ng Diyos. At may bilin po sa ating lahat, huwag na tayo mamuhay, huwag na tayo magpaalipin pa. And we are now living in the purpose and under the grace of
our God. Sabi doon sa verse natin si John 15, di ba? Apart from Christ, we can do nothing. Apart from Christ, we just exist but no purpose. But if we truly live with Christ, we have a purpose to fulfill. God rescued us from the darkness. We have a purpose. Diligtas tayo ng Panginoon, may layunin po tayong lahat. And life through Christ has a meaning. Imagine your life, kung ikaw ay wala kay Kristo, nasaan po kaya ikaw ngayon? Kung wala kay Kristo, nasaan ka po? Salamat sa restoration, salamat sa transformation, salamat sa unconditional love ng ating Panginoong Jesucristo. What's our key learning po sa point po na ito? Ang pag-ibig ng Diyos, dinadala po tayo sa isang bagong buhay. I remember, si Pastor Andy po kasi ang teacher ko sa discipleship class noon. So yung navigators po na topical memory verse. Sa mga navigators, di ba? A1, live the new life. 2 Corinthians 5:17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, the new has come. Ano yung doon? Live the new life. Okay? Ang gandang, yun ang unang pinamemorize po sa amin yung 2 Corinthians 5:17. Kung naunawaan po natin ng ang Panginoon ang siyang source ng love, and Christ is the expressions of love, then ang buhay po natin towards that life God has prepared for all of us. I would like to end with these verses in 1 John 4:7-8 and 11-12. Pwede mo ba tayong lahat ay tumayo at sabay-sabay po nating basahin ang mga talata? Sorry po kung medyo maliit. Okay? Ready? Read. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap ang kanyang pag-ibig. Si Kristo ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos through us is a reflection of His love. We love one another. So sinasabi ng Bible directly, kung di mo mahal yung kapwa mo, hindi mo naunawaan ang Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos. It's very basic, the word love in the Bible. Basic, pero we need to understand what is love all about. Kaya po mga kapatid, nihimok po tayo ng unang bahagi po ng ating pag-aaral ngayong buwan ng Pebrero. To remain in love, we need to understand that revelation of God, of the word love. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kapahayagan po ng iyong mga salita sa unang Juan chapter 4. We are commanded to love. To love the Lord our God with all of our hearts, O God. And first, we have to understand, Lord God, that revelation, O God, na ikaw po ang source ng pag-ibig. And your Son, your only Son, Jesus Christ, is the expression of your love towards us sinner. And because of your love, it will lead us, O God, to live a new life. Mga kapatid, ngayong umaga, magkaroon po ng kapahayagan sa atin ang mensaheng ito ng Diyos. Makilala po natin ang Diyos. Napaka-basic po ng sinabi ng Biblia na definition ng love. Kung kilala natin ang Diyos, iniibig natin ang ating kapwa. Nahayag po sa amin ang pinag-aralan po namin ngayong umaga. Sa mga personal po naming mga buhay, Panginoon, magkaroon ng maliwanag na kapahayagan ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nakakaupo na po tayong lahat. Tinatawagan po natin ang ating mga elders na dumako po sa ating harapan upang ating pong gawin, alalahanin at pagsamasamahan po ang celebration po na ito ng Lord's Table.
Mamaya po sa ating pakikibahagi po sa Lord's Table, may ilang mga pagbabago po tayong gagawin sa pagpapartake po nito. Kaya po mahalagang makinig at kayo po ay makibahagi at makiisa po kung sa mga kasama po natin sa pag-celebrate po nito ang ating elders at ang ating mga ushers mamaya. Mga kapatid, ating pong pinagdiriwang po ang banal na hapunan or Lord's Table. And we are here today as we worship. Part of the word worship is the celebration of this. At hindi lang po ito basta isang religious na bagay or part ng isang liturgy or part ng service natin or isang nakasanayang ginagawa ko mula pagkabata. Pero gawin po nating tahimik, maayos, sagrado ang tagpupong ito. At isa po sa napakasarap pong gawin po is alalahanin po natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Unang Corinto chapter 11 verse 26 says, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Again, ipinapahayag po natin, we are celebrating Christ in the time of this po. Kaya po, mahalagang tayo po na tumatanggap o kumukuha ng tinapay at inuming ito. Hindi lang ito basta iniinom at kinakain, inunguya, pero mahalagang maunawaan po natin ito. Tayo po ay nasa hapunan ng Panginoon upang ipagdiwang ang biyaya ng Panginoon sa atin na nararanasan po natin araw-araw. Ang tao po maraming pakahulugan po ng salitang biyaya, lakas, pagkain, damit, pero in particular today, we are celebrating Christ, yung kanyang ginawa po sa ating lahat. Biyaya ng Diyos sa ating lahat. Biyaya na hindi natin kayang sukatin. Biyaya po na dapat nating sineselebrate every day kung kayo po ay tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. Kapag pinag-uusapan po natin ang Lord's Table, we should focus, we should concentrate our hearts, our mind, our whole being to our God. At ang mga elemento pong ating tatanggapin ay simbolo po ng pag-ibig, simbolo po ng pag-asa na hindi po kailanman maibibigay po ng mundong ito. Hindi kayang gawin ng sino man sa mundong ito at walang mabuting tao pong kayang gumawa nito sa ating Panginoong Jesucristo lamang po. Amen po? At sa ating pong tapat na tagapagligtas, sa ating tapat na Diyos na sa araw-araw po, ay hindi po nagkulang sa ating mga kailangan. Ginagawa po natin ang pag-alala na ito. Ang tinapay po as a symbol of His body na nawasak po para sa ating lahat. Na hindi po tayo karapat-dapat, di isa man po sa atin, wala pong karapat-dapat pong tumanggap po ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po ni isa po sa atin na mabuti. Wala po ni isa po sa atin na malakas o may kakayanan po gawin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ang alam lang po natin ay gumawa po ng kasalanan. Madumi po tayo sa harapan ng Panginoon, hindi po karapat-dapat. Ngunit ang kanyang dugo po ay nabuhos. Hindi po para lamang sa lumang buhay po natin. Pero ano po ang pangako ng Biblia sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo? Iniayos po niya ang ating buhay, nagkaroon po tayo ng kinabukasan. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. He knows about our past, our present life, and our future life. Bigyan po tayo ng bagong buhay. That 2 Corinthians 5:17, new life in Christ. Crucified life with Christ. At mga kapatid, ang bawat pakikibahagi po natin sa hapunang ito ay pagpapahayag po natin na si Jesucristo po sa unang Corinto chapter 15 ay namatay, nalibing at muling nabuhay. At sa atin pong pakikibahagi sa banal na hapunang ito, marahil isa po sa mga bagay na gusto ko pong i-highlight bilang inyo pong manggagawa sa umagang ito ay yung salita pong surrender, yung ating pagsuko. Kung si Jesucristo po ay sinuko niya ang kanyang buhay, not my will, Lord, but your will be done. Hinihimok po tayo ng Lord's Table ngayong umaga na ipahayag po natin yung araw-araw po nating pagsusuko ng buhay sa Kanya. Alam ko ba, very challenging every day to live. Yung temperaments natin, behavior po natin, ang daming temptation, but one of the reminders of the Lord's table is to surrender our will to God every day. Just like the Lord Jesus Christ, not my will,
but your will be done in our lives. Minsan, we're so tired of making sins. We're so tired of failing God. We're so tired of making promises to God. But Lord, thank you for this message. Yung katawan po ni Kristo ay nabayubay para sa atin pong lahat. At sa atin pong mga makikibahagi po sa umagang ito, meron po tayong pamamaraan, meron tayong gagawin pagtayo mamaya. Pero ang paglapit po natin mamaya upang kunin po yung mga elemento ay tandaan po ng atin pong, alam ko wala naman po, ilang steps lang po yung gagawin nyo para kumuha sa harap ng elemento. But from your seat, let's demonstrate a commitment to God. Lord, as I walk towards the elements, we are willing to walk with God every day. We are willing to surrender to God every day. And we are willing to pay the cost of following Jesus Christ every day. Kaya habang tayo po mamaya sabay-sabay po na tatanggap ng tinapay at inuming ito, sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pong pananampalataya po sa ating Diyos. Minsan inisip ng iba, Pastor, hindi ako tatanggap kasi hindi ako karapat-dapat. Wala naman pong karapat-dapat sa ating lahat. Lahat naman po tayo makasalanan. Kung ano man po ang umahadlang sa atin, either it's innocence in the Lord's table or pakiramdam natin, ina-accuse tayo ng kaaway sa nagawa natin kanina, kahapon, but allow the forgiveness, repent your sin to God today, and as we celebrate together the Lord's table, we are pleasing our King, we are worshiping our God. Can we all bow down our heads? And personal po tayong dumulog po sa Panginoon. Humingi po tayo ng pagkapalinis po ng dugo ng Panginoon. Sure po, if we confess our sins to God, He is faithful to forgive our sins. Church, it's about time. Now is the time to surrender and to walk and commit to God. Let us all pray. Panginoon, kung kailangan pong may mabago sa pangunawa po namin sa Lord's table, kung kailangan pong may isuko, Panginoon, na kasalanan po na nagpapahirap po sa amin, umaalipin po sa amin, hindi kasalanang hindi namin mabitaw-bitawan, Panginoon, kahabagan niyo po kami, O Diyos. If we are ignorant of what you have done to us, Lord God, forgive us. And Lord, today, through the power of the Holy Spirit, help us to understand the importance of this. Hindi lang ito parte ng programa. Pero as we have learned earlier, Panginoon, your love brings healing. Your love forgives, O God. Your love restores, O God. And same is true, Lord God. Kung meron po kaming mga tao na hindi namin mapatawad, o kung mismo sa oras na ito, Panginoon, may sama kami ng loob, Panginoon. Kapatid, ihayag natin sa Panginoon ang kapakumbabaan. And in our prayer, can we extend forgiveness to that person kung paano tayong pinatawad ng Panginoon? Nagiging mga hipokrito lang po tayo, hipokrita. Kung tatanggap po tayo ng mga elementong ito, na meron po tayong iniingatang kasalanan. Let's all be serious about taking the elements today sa ating Lord's table. Lord, sanctify us, O God. Purify our hearts, Lord God. This is a celebration of the proclamation, Lord God, of what you have done to us, O God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. At
Sa pagtanggap po namin to, patagpuan niyo pong bawat isa po sa amin in humility, O God. In Jesus' name. Amen. Ang gagawin po natin ngayong umaga ay hindi po doon sa nakasanayan po natin na dinadala po sa atin ng mga elemento. Ngayon po ay sa dalawang bahagi po ng ating pong iglesia, meron pong tatayong apat po ng mga elders po sa harap at sa maayos po na paraan ay i-cue po kayo ng ating mga ushers. Una po munang tatayo yung unang dalawang pews. Hindi mo na po tayo sabay-sabay tatayo. So tayo po ilalabas lahat sa gitnang bahagi ng ating pong church and then tayo po ibabalik na maayos po mula sa kaliwang bahagi po ninyo. Dito naman po ay sa kanan. Para po mas maayos, tahimik at nawa po pagbalik po niyo sa inyong mga upuan ay magpatuloy po tayo sa bubulay-bulay po sa ating mong ginagawang celebration. Doon po sa likod na bahagi ay magtatalaga din po tayo ng dalawang elders upang hindi na po kayo dito kukuha ng mga elemento. Naunawaan po ba natin? At sa mga nasa online po, kung nais niyo po kaming sabayan po ngayong umaga, ay maaari po kayong kumuha ng piraso po ng tinapay at inumin po na magiging bahagi po ng ating celebration maya-maya. Sige po, papwesto na po ang ating mga kapatid po. At para po sa ating mga magulang po na senior, antayin lamang po natin na makakuha lahat at kayo po ay personal po na dadalan po ng ating mga kapatid. Hindi na po kailangang tumayo sa mga hirap pong tumayo. Okay, sige po.
Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, ang hawak po natin ay tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Sukristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sabay-sabay po nating tanggapin ang tinapay na ito. Ang inumin na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Sukristo na umagos sa krus bilang kapahayagan po ng ating kapatawaran at kagalingan. Sabay-sabay po nating tanggapin ito. Salamat po sa pagmamahal sa amin. Salamat sa pagtanggap sa amin. Salamat po sa iyong sakripisyo sa pagbibigay ng iyong bugtong na anak na si Jesus para sa aming lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Good morning po sa bawat isa po sa atin. Nasa panahon na po tayo ng tithes and offering po natin. And hayaan niyo pong basahin ko po yung sinasabi po sa Deuteronomy 14:23. Sabi po dito, "Also set aside 10% of your wine and olive oil and the firstborn of every cow, sheep, and goat. Take these to the place where the Lord chooses to be worshipped and eat them there. This will teach you to always respect the Lord your God." Sabi po dun sa devotion po na nabasa ko, giving our tithes and offerings daw po is our opportunity to show God that He is first in our lives. And kung hindi natin na ibibigay yung best offering natin para sa Panginoon, parang it is our time to reflect on ourselves po. Kung sino po ba talaga yung priority natin sa buhay natin. And also, sa pagbibigay din po natin ng ating tithes and offering, dito rin po nakikita at napapaalalahanan po tayo kung gaano po kabuti at kung gaano po kasapat palagi yung blessings ng ating Panginoon sa atin. Kaya po nawa sa oras na ito, mag-reflect po nawa sa ating pagbibigay yung grateful heart na meron tayo sa Panginoon. Sama-sama po tayong manalangin. Lord God, we praise you and we thank you, Panginoon. Maraming salamat po sa reminder po sa amin, Panginoon, sa oras na ito, kung sino po ba dapat ang aming priority, Panginoon, kung sino po ang dapat naming unahin, Panginoon. Maraming salamat din po sa isang buong linggo pong pagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Maraming salamat po dahil lagi pong sapat ang inyong ibinibigay. At sa mga oras na ito, Panginoon, baguhin niyo po ang puso ng bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng puso na laging ang inuuna at ang tanging gustong unahin na ikaw lamang, Panginoon. At nawa, bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na willing na magbalik sa inyo, Panginoon. Ipinapanalangin din po namin ang aming tithes and offering. Patuloy na magamit po nawa ito, Panginoon, para po sa ikalalago ng inyong iglesia. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming salamat po. We love you. This is all we praise in mighty name of Jesus. Amen.
pahayag at mga pagbati. Pagbati sa ating mga GIRMEC fam members na nagdiriwang at magdiriwang pa ng kaarawan sa linggong darating. Mga kapatid, happy birthday po sa inyo at happy wedding anniversary naman sa mga couples na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversaries. Salamat sa ating flower sponsors, ang kapatid na Daisy. Hindi na niya birth month pero patuloy na nagpapasalamat sa Lord sa kanyang buhay. Salamat po sa iyong pagkakaloob. Sa ating line-up ng gawain, meron po tayong February 15 Hearts Sunday. So, bilang tayo, 2 weeks from now na po yun, no? 2 weeks from now. Ang lahat po ng ating mga GIRMEC fam members ay inaanyayahan or pinaghahanda po para sa may motive. Sa ating Sunday worship na iyon, pili po kayo ng inyong isusuot, red or white lang. Parang merong team. Red team tsaka white team. So yon, red and white. O baka bumili pa at mag-prepare pa ng kakaibang white at kakaibang red dress ang mga girls. At saka yung mga boys po, yung may touch ng red. Madali-dali yung white no? Mag-polo shirt na white, ganyan. So yun po, kung hindi kayo magre-red tsaka magwa-white, ay kakaiba kayo sa sa araw na ito. So, ipinamamanhik, red or white lang muna po tayo sa February 15 Worship Sunday motive natin. Okay po. Regular announcement po tayo, mga kapatid, ang ating midweek service, 7 p.m. tuwing Miyerkules. Ang Dawn Watch po ay ginaganap sa iba't ibang mga areas. May kanya-kanya rin silang time, pero ang usual na time ay 5:30. Worship service and junior worship or yung ating kids live tuwing 8:30 ng umaga, Sunday po. At ang Pungo Mission po ay nagpapatuloy tuwing linggo ng hapon, alas 3 sa Pungo po ito. Ayon, pinapamanhik po ng ating liturgy art and music head na si Kuya Shem ang meeting ng mga LAM member after ng life group ngayong umaga. At ang isa sa pinakamahalagang announcement sa mga nagpagal para mag-participate noong nakaraang Parables of Christ presentation nung Pasko, kayo po ay pinaghanda ng inyong mga leaders ng lunch po ba ito or snack? Basta meron po kayong fellowship ngayong after ng life group. Magsama-sama po kayo. Hindi nabanggit kung saan, pero magsabi po ang inyong mga leader. Ang alam ko lang, sa pangunguna ni Tita Lal, mga kagrupo ni Tita Lal, sa ibaba po, sa seniors life group room. At ang grupo po ni Ma'am Nene, tama po ba? Sina Mama Er? Ayun. Meron din po kayong fellowship, lunch or snack mamaya after ng life group. May iba pa pong pahayag. Ang mga gawain po natin dito sa ating iglesia ay patuloy nating ipanalangin, paghandaan at ipag-anyaya. Magandang umaga mga kapatid. Sa mapagpalang pananambahan po sa ating lahat. Announcement po sa ating mga YMO, dito lang po tayo mag-life group after the service. Dito na lang po sa ating Bulwagan. Maraming salamat po. Good morning po. Happy Lord's Day po sa mga kabataan. Iniimbitahan po ang bawat isa mayang alas 3 po ng hapon sa ating kapilya po para sa pinakaunang prayer jam po ngayong taon. Sama-sama po tayong magpalakasan, magpanalanginan at magpahinga po sa presensya ng ating Panginoon. See you po.
Muli magandang umaga po sa bawat isa. Nais lang po namin ipamanhig sa Christian Education Department po na kanina po ay naipamigay na po natin, na-distribute na po natin ang ating Bible Reading Guide para po sa mga bata kanina sa kanilang Sunday School. At ito po ay encouragement at panawagan po sa mga magulang, sa mga guardian po na kayo po ay magiging malaking bahagi po para dito sa kanilang reading guide sapagkat meron po kayong, make sure po natin na ang mga bata, ang inyong pong mga anak or apo, ay mabasa po yung Bible reading guide sa isang Bible verse sa isang umaga po at kayo po ay pipirma dito sa left side. Ako po, di ba tayo po ay naniniwala na ang unang discipler po talaga ng mga bata ay ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga guardian. Kaya po, we encourage and amin pong dinadalangin na ang mga magulang po ay maging kabahagi po namin kayo sa pagtuturo sa mga bata po na ngayon pa lamang po maging habit, maging lifestyle na po ng ating mga anak ang pagbabasa ng Biblia. And di ba sabi nga po sa Bible, train up a child in a way he should go na hanggang sa kanyang paglaki ay hindi niya po ito makalimutan. Kaya po, ito po ay ating pong binili. Ito po ay sa ginagawa po natin lahat sa buong distrito po maging sa national. Kaya ito po ay maging pagpapahalaga po natin una sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga magulang, kung hindi po kayang basahin ng bata, kayo po ang magbasa para po sa kanila at wag pong ma-miss yung isang araw. Siguro mga 3 chapters lang naman po ito sa isang araw. Hindi po, napakaikli po ng mga verses na ginawa at nais lamang po ng national na talagang ngayon pa lamang po ay maturuan na po ang bata as they read the Word of God. Salamat po. Magandang umaga po. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, we are almost done. Gusto po nating ipaalala sa bawat isa sa atin na sinasabi rin po sa salita ng Diyos na ipanalangin natin yung ating mga leaders sa Romans 13:1, sa 1 Timothy, sa Jeremiah. Yun po yung binibigay sa atin na reminder ng ating pong Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Ang purpose po daw noon ay para sa ating kabutihan. Para pag nilalapit natin sila sa Diyos, sa kanilang panunungkulan, gabayan sila, proteksyonan sila, at kung ano po yung na-attain ng society in terms ng kapayapaan o anumang para sa kabutihan natin, ay tayo rin po ang nakikinabang. Nung nakaraang linggo po, may mga in-invite po tayo o ni-request po natin na pumunta rito. Nakarating po yung ilan sa kanila. Pero sa ngayon po, narito po kasama natin ang Barangay Chairman ng Gatbuka, si Captain Robles at mga kanyang kasama. Andyan din po ang ating konsehala, Sara Jenson. At again po, ang gagawin po natin bilang ating pong pagsunod sa nais ng Panginoon Diyos ay ipanalangin sila ng sabay-sabay tayo. Pangunahan po tayo ng ating pastor at idadalangin na rin po at natin yung pong mga kasama po natin na nanunungkulan sa barangay at sa bayan ng Kalumpit. Inaanyayahan po dito po sa dakong harapan si Captain Robles, si Cons Rusty, samahan niyo na po siya uli, si Cons Sara. Sino pa pong kasama niyo, Kap? Yung pong mga taga-barangay. Mga taga-barangay po. Si Ate Weng na nanunungkulan sa Barangay Frances at si Ate Maricar na nanunungkulan sa bayan ng Kalumpit. Tara po, dito po. Pati po yung mga hindi nakarating o wala rito, idulog po natin sila sa Diyos. Ang Diyos ang siyang may kapangyarihan. Sige po. Ano po, Pastor? Sama na rin po natin si Lolo O bilang bagong halal na, ano nga ito? Senior Citizen Association President. Tayo po lahat ay tumayo. Lolo, baka naman mamaya may pakape. Stargat buka. Yan.
Kapitan, magandang umaga po at kagalakan po sa amin na kayo po ay may panalangin. Katulad po nung nabanggit ko po nung kami po ay nakabisita sa inyong opisina, ano man pong tulong ang magawa po ng iglesyang ito ng Iron Ministries Gatbuka ay buong puso po kaming tutulong sa adikain po ninyo na makita po ang barangay na ito na kumikilala sa Panginoon at sumasamba sa isang tunay na Diyos. Tayo pong lahat ay iunat po natin ating kamay papunta po sa ating mga kapatid na nakakomit po para sa ating bayan at ating po silang ipanalangin. Panginoon, kami pong lahat ay sama-samang dumalapit sa trono ng iyong biyaya ngayong umaga. Una po, sinasamba ka po namin, ikaw ang Diyos namin, ikaw ang Diyos ng bayang ito, ikaw ang Diyos ng kalumpit, ikaw ang Diyos ng bayang ito, ng Barangay Gatbuka, Barangay Frances, at sa bawat barangay ng bayang ito, Panginoon. Kinikilala ka po namin ang iyong kadakilaan at ang iyong kapangyarihan that you are totally in control of everything, Lord. Kagalakan po sa amin pong maipanalangin ang mga lingkod bayan, Panginoon, na present today. Mula po kay Kapitan Ton, Panginoon, maraming salamat sa kanyang availability at sa kanyang presence, Lord God. At sa lahat po ng nakatayo dito sa dakong unahan na amin pong ipinapanalangin sa inyo. Sa kanika nilang mga tungkulin, kanika nilang mga adikain, Panginoon, para sa lugaring ito, isinasama po namin sa inyo, Panginoon, sangkapan niyo po sila ng karunungan, maayos na kalusugan sa kanilang pong panunungkulan, Panginoon, at isang maayos na kalagayan ng puso sa pag-abot, Panginoon, sa bawat taong kanilang nasasakupan, Panginoon. Wala pong kaming gustong sabihin ngayong umagang ito, kundi umaasa kami sa inyo, pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng kanilang balakin, mga plano, at kasabay, Panginoon, aming panalangin, pagpalain niyo po ang bawat hakbang na kanilang gagawin at sa bawat pamilyang kanilang nire-represent, Panginoon, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila at magamit, Panginoon, na may kapakinabangan, Panginoon, sa lugaring ito ng Gatbuka at Frances. Salamat din po sa mga kapatid namin na kaanib, Panginoon, ng church na ito, na siyang bahagi ng aming mga nanungkulan sa mga barangay, Panginoon. Gamitin niyo pang buhay po nila, Panginoon. Maging sa paghahayag din naman ng iyong kabutihan ay maranasan po nila, Panginoon, ang iyong pagsama sa kanila. Maayos na kalusugan, pangangatawan, at sa kanilang pangangailangan, ikaw po ang kanilang maging kasapatan, aming Ama. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you po. Salamat po. Manatili po tayo nakatayo at awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Panginoon, salamat po sa araw na ito at sa linggong darating ay maranasan po namin lahat ang iyong pagsama at ang iyong kapangyarihan at biyaya sa bawat isa po sa amin. Mga kapatid, tanggapin po natin ang mayamang biyaya at pagkapala ng ating Amang nasa langit, ang pagligtas sa ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan, pag-iingat, buhat sa banal na Espiritu ay sumaating lahat, mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen, amen, at amen. Happy Lord's Day, everyone. Palakpakan po natin ang Panginoon. Happy Lord's Day po ulit, mga kapatid. Salamat po sa pag-ibig na ating Panginoon at tayo po ay may assurance na tayo po ay sa Kanya at siya ay sumasa atin. Kaya po muli po nating awitan at dakilain na ating Panginoon. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You
was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. And you are mine. Jesus, you are mine. You are mine. Jesus, you are mine. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praise in me. Whoa, I was broken and you healed me.